Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 301, isang mapusok na halik. Ang katawan ni Wugang ay itinali ng lilang ahas. Pinutol lang ni Linfang ang kanyang dalawang binti para pigilan siya sa pagtakbo. Walang tigil ang pag-agos ng dugo. Marahas na nanginginig ang katawan ni Wugang. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap. Iyon ay para sa iyong walang kahihiyan at duwag na mga aksyon. Sabi ni Linfang na tila malamig. Ang kanyang espada ay muling kuminang at isa pang masakit na sigaw ang kumalat sa kapaligiran. Naputol ang kaliwang braso ni Wugang. Ang sakit ay labis para kay Wugang na siya ay nagsimulang umiyak. Ang walang katapusang sakit ay ginawa niyang galit sa kanyang sarili, labis niyang pinagsisisihan. Bakit? Bakit? Bakit niya pinagalitan ng isang halimaw? Ang ginawa niya ay hindi gaanong naiiba sa pagsira sa sarili. Ang lahat ng walang katapusang sakit at paghihirap ay dahil pinukaw niya si Linfang. Iyon ay dahil pinahiya mo ako. Sabi ni Linfang na parang walang pakialam. Mukha siyang walang ekspresyon at walang emosyon. Kung gayon, ang huli ay para kay Yunshi. Isang liwanag ang bumungad sa hangin at ang huling braso ni Wugang ay naputol din. Kaagad pagkatapos, binitawan ng ahas ang katawan ni Wugang na agad na bumagsak sa lupa habang umiiyak. Wala kang kahihiyan, duwag at mabisyo. Magiging mas malupit pa ako kaysa sa iyong kalaban, kaya hindi kita papatayin. Hahayaan kitang magdusa ng buhay na hindi karapat-dapat mabuhay. Malamig na sabi ni Linfang. Kaagad pagkatapos, naglaho ang mga lilang ahas at dahan-daang lumingon si Linfang. Isa pang nakakakilabot na tili ang lumabas sa kapaligiran. Ang huling cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Chi ay pinatay lang ni na Mr. Chi at Mr. Wu. Ang lahat ng miyembro ng Luozia sect na nasa Celestial River ay namatay. Isang grupo ng malalakas na cultivator na may kakaunting talento ang pumunta sa Celestial River upang nakawin ang makalangit na kaldero ng dragon, gayunpaman, hindi nila nakuha ang kayamanan at sa halip ay nasugatan ng isang maagang kamatayan. Ang natitira na lang ay si Wugang na mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. At saka, lahat ng ito ay nangyari dahil sa isang maliit na insidente. Ito ay lahat dahil si Wugang ay isang malisyosong tao na nagakusa sa ibang tao ng mga maling krimen. Dalawa sa kanyang mga kapwa-disipulo ang napatay at hindi niya nagawang ipaghiganti ang mga ito kaya nagkaroon siya ng masamang ideya na halayin si Yunshi at gamitin si Badaw bilang scapegoat, hanggang sa lumitaw si Linfang. Sa isang iglap, isang grupo ng napakalakas na cultivator ang napatay. Isang cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Chi, dalawa sa pangalawa at tatlo sa una. Napakalakas nilang puwersa ngunit sa isang iglap, namatay silang lahat. Mula sa sandaling iyon, ang Luozia sect ay hindi na maituturing na isa sa mga makapangyarihang sekta. At nangyari ang lahat ng ito dahil pinili nilang gawing mga kaaway ni Linfang. Tumingin si Linfang sa lupa na natatakpan ng mga bangkay. Siya ay ganap na walang ekspresyon, hindi ito nakakaapekto sa kanya. Naaalala pa rin niya kung gaano kalamag at hiwalay ang mga taong iyon noong sinubukan ni Yunshi na magpakamatay. Ang puso ni Linfang ay napuno ng lamig. Ang pagpatay sa gayong karumal-dumal ay hindi nakaapekto sa kanya. Tumingin si Linfang kay Mengqing na nakahawak pa rin kay Yunshi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mr. Wu at nagtanong, Mr. Wu, gusto ko siyang iligtas. Anong mga table tasks ang kailangan natin? Ang kanyang mga daluyan ng dugo ay lubhang nasira. Bukod sa Divine Water Spill, walang makakapagligtas sa kanya. Mabagal na sabi ni Mr. Wu na nagpasimangot kay Mr. Chi. Ang mga Divine Water Spills ba ang tanging solusyon para iligtas siya? Napansin ni Linfang na naguguluhan si Mr. Chi. Muli siyang nagtanong, Mr. Wu, anong uri ng mga table tasks ang mga Divine Waters na table tasks? Ang mga table tasks sa antas ng Zuan na may mataas na kalidad, hindi bababasa. Ang mga ito ay mga Divine Pill. Mga banal na table tasks. Ang puso ni Linfang ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang mga tabletang ito ay hindi bababa sa antas ng Zuan na mga table tasks na may mas mataas na kalidad. Si Linfang, kahit nasa lakas ng kanyang kaluluwa, ay hindi nakagawa ng mga table tasks sa antas ng Zuan na mas mataas ang kalidad. Bukod pa rito, 7 araw na lamang ang kanyang nabubuhay, na hindi nagbigay sa kanya ng sapat na panahon para gumawa ng mga table tasks para iligtas siya. Tila mamamatay si Yunshi sa anumang kaso. Wala na bang ibang solusyon? Tanong ni Linfang habang nakatingin sa walang muwang na batang babae. Hindi niya kayang makitang mamatay si Yunshi. Kung mapipigilan lang natin ang pagtanda ng kanyang katawan at ang paglala ng mga daluyan ng dugo, ngunit sa kanyang kasalukuyang estado, mabubuhay siya ng 7 araw sa pinakamataas. Sa loob ng 7 araw, hihina ang mga daluyan ng dugo at mamamatay siya. Wala na akong maisip na ibang pill na may mas magandang pagkakataon na iligtas siya kaysa sa Divine Water Spill. Sabi ni Mr. Wu habang umiiling, na nagpatahimik kay Linfang. Wala bang solusyon para iligtas siya? May solusyon ako. Sabi ng malamig na boses na ikinagulat ni Linfang. Si Mengqing iyon. Nang makita niyang mukhang problemado si Linfang, ibinaba ni Mengqing ang kanyang ulo at sinabi. Kaya ko siyang palamigan na magpapabagal sa paggana ng kanyang katawan ngunit hindi siya mamamatay. Nagulat si Mr. Wu. Si Mengqing ay may ganoong uri ng kakayahan. Kung kaya mo, subukan natin. Pagkatapos, kung makuha natin ang Divine Water Spill balang araw, ibibigay natin ito sa kanya at ililigtas siya. Mengqing, sabi ni Linfang habang nakatingin kay Mengqing. Malinaw na naiintindihan niya kung ano ang kakailanganin nito. Bumalik na tayo. Sabi ni Mengqing habang karga-karga si Yenshi. Tumalikod siya at naglakad patungo sa bahay ni Mr. Wu. Sinundan siya ni Linfang at ng iba pa. Si Badaw lamang ang nanatili roon at kinuha ang mga singsing ng na at mahalagang bagay mula sa mga bangkay. Pagkatapos, nun, sumunod na siya sa iba.
Pagkaalis nila, isang pulutong ng mga tao ang dumating sa larangan ng digmaan. Nang makita nila ang lahat ng mga bangkay, natulala sila. Patay na sila. Ang bawat isang tao ay namatay. Ang lahat ng mga bangkay na ito ay malalakas na cultivator ng Luozia sect, at mayroon pang ang napakalakas na cultivator ng Zuan Chi layer. Lahat sila ay nasa lupa, walang buhay. Si Lin Feng na naman. Nakakatakot. Napaisip ang mga tao sa karamihan habang nanginginig. Si Lin Feng ay isang Diyos ng kamatayan. Mas mabuting lumayo sa kanya hanggat maaari. Pagkatapos nito, ang Luozia sect ay magsisimulang bumagsak. Nawala sa kanila ang isang makapangyarihan at maimpluwensyang grupo ng mga tao. Lahat sila ay namatay sa Celestial River. Si Lin Feng at ang dalawa pa ay nasa labas ng isang lihim na silid sa bahay ni Mr. Go. Si Meng Qing ay nasa loob ng sikretong silid na iyon kasama si Yunji. Hindi alam ni Lin Feng at ng dalawang iba pa kung ano ang hitsura ng sitwasyon sa loob. Naghintay sila ng ilang sandali at pagkatapos, bumukas ang napakalaking pinto ng secret room. Tumitaw ang silhouette ni Meng Qing sa pintuan. Tumingin siya kay Lin Feng at sinabi, "Okay lang." Pagkatapos makipag-usap, agad na umalis si Meng Qing at pumunta sa sarili niyang silid. Pumasok si Lin Feng sa secret room at bahagyang nanginginig dahil sa temperatura. Nagyayelo sa loob ng sikreto silid. Isang kama at nakapirming silweta lang ang kanyang nakita. Ito ay tiyak na si Yunji. Sa sandaling iyon, siya ay nagyelo sa yelo. Siya ay ganap na nakabaon sa yelo. Hindi naramdaman ni Lin Feng at ng iba pa ang anumang chi na lumalabas sa katawan ni Yunji. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Sabi ni Mr. Chi sa mahinang boses. Tumanggo si Lin Feng at nagsabi, "Nagtitiwala ako kay Meng Qing." Walang sinabi si Mr. Chi. Kahit na hindi gaanong nagsalita si Meng Qing, nakikita ni Mr. Chi na ang relasyon ni na Meng Qing at Lin Feng ay isang matalik na kalikasan. Sige, hayaan na natin siyang magpahinga dito ng mapayapa. Baka paggising niya, mararamdaman na lang niya na nasa panaginip siya. Sabi ni Mr. Chi. Bahagyang tumanggo si Lin Feng. Walang ibang solusyon. Sa sandaling iyon, walang paraan si Lin Feng para makakuha ng mga divine water spells. Ang kailangan niyang gawin ay pagbutihin ang kanyang antas ng paglilinang. Tara na, sabi ni Lin Feng habang umaalis sa sekretong silid, na ang pinto ay dahan-daang nagsara. Umalis sina Mr. Chi at Mr. Go at pagkatapos ay naglakad si Lin Feng sa kwarto ni Meng Qing at kumatok. Nagpapahinga ako, sabi ng malamig at hiwalay na boses sa loob ng kwarto. Parang may kausap siyang estranghero at ayaw siyang pasukin. Hindi pinansin ni Lin Feng ang kanyang malamig at hiwalay na boses, at agad na pumasok sa kanyang silid. Pumasok si Lin Feng sa silid at nakita na ang katawan ni Meng Qing ay nakapulupot sa kama. Nanginginig siya mula ulo hanggang paa dahil natatakpan ng lamig ang buong katawan niya. Nang makita ni Lin Feng na ang katawan ni Meng Qing ay natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo, naramdaman niya ang sakit na sumalakay sa kanyang puso. "Anong ginagawa mo?" Sabi ni Meng Qing na malamig at nakahiwalay. Si Lin Feng ay nakatingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Halos hinailan ni Lin Feng si Meng Qing sa kanyang mga bisig, mahigpit at mahigpit niyang niyakap siya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Meng Qing, bakit kailangan mong gawin ito? Alam mo na hindi mo kailangang dumaan sa ganoong sakit." Malinaw, si Meng Qing ang nasa ganoong sitwasyon dahil na-freeze niya ang katawan ni Yunji. Ngayon, ang kanyang katawan ay nasa sakit at nagyayelo dahil sa malakas na yelong chi. Kinagat ni Meng Qing ang kanyang labi. Kahit na mahigpit ang yakap ni Lin Feng, sa tuwing niyayakap niya ito, matutunaw pa rin ang puso niya. "Ayoko na nakikita kang nahihirapan." Sabi ni Meng Qing kay Lin Feng, na nagpakilabot sa kanyang puso. Ayaw lang niya makita itong nahihirapan, wala nang iba. Dahil sa simpleng dahilan na iyon, ginasto ni Meng Qing ang paghihirap sa katahimikan para protektahan si Lin Feng. Marahan ngunit mahigpit na niyakap ni Lin Feng si Meng Qing at sinabing dahan-dahan, "Meng Qing, mas lalong hindi ako handang makita kang nagdurusa. Kailangan mong maunawaan ng malinaw na, para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko." Nang marinig ni Meng Qing si Lin Feng, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng galit. Ang hindi kapani-paniwalang sakit at ang kanyang nakababahalang damdamin ay tila ganap na nawala sa isang iglap. Siya ang pinakamahalagang tao para kay Lin Feng. Para kay Lin Feng, walang makakapalit kay Meng Qing, marami na siyang pinagdaanan sa kanya. Kung ganoon, bakit hindi mo ako hinahalikan? Sabi ng isang Meng Qing na may boses na parang panaginip. Si Lin Feng ay natulala. Bakas sa mukha niya ang saya at saya. Ito ang unang pagkakataon na ipinahayag ni Meng Qing ang kanyang pagmamahal sa kanya. Si Lin Feng, na nakahawak pa rin kay Meng Qing, ay tumitig sa kanyang mga mata at pagkatapos ay lumipat sa marugdob na paghalik sa kanya. Hindi ito isang malambot at banayad na halik. Sa halip, ito ay isang ligaw at mapusok na halik. Napuno ito ng hilig ng kabataan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 302, ang itim na mga kabaong. Nang maramdaman ni Meng Qing ang mga labi ni Lin Feng, nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Tila natunaw ang walang katapusang yelo dahil sa isang halik. Hindi pa siya nagkaroon ng ganoong pakiramdam sa buhay niya. Napakainit ng pakiramdam, napakalinis. Umaasa siya na mananatili siya sa tabi ni Lin Feng magpakailanman, na maghahatid sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ang mga braso ni Lin Feng ay mahigpit pa ring nakapulupot sa katawan ni Meng Qing. Nanatiling ayaw niyang pakawalan siya. Napuno ng matinding apoy ang kanyang puso. Gumagalaw ang kanyang mga kamay sa perpektong katawan ni Meng Qing. Nang maramdaman ni Meng Qing ang mga kamay ni Lin Feng, bahagyang nanginag siya, kaagad pagkatapos, pinigilan niya ang mga kamay ni Lin Feng sa paggalaw. Naghiwalay ang kanilang mga labi.
Ang mga kamay ni Linfang, tulad ng dati, ay nasa katawan pa rin ni Mengqi. Sila ay malambot at malabnaw na parang tubig. At saka, sa sandaling iyon, ang mukha ni Mengqi ay hindi na puno ng lamig ngunit sa isang malambing na ekspresyon, ang kanyang mukha ay kulay rosas. Napaka-sweet niyang tingnan. Sa sandaling gustong mag-react ni Linfang, may sinabi si Mengqi. Linfang, gusto kong makarinig ng kwento. Isang kwento. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Linfang. Tiningnan niya ang matamis at maselang mukha na iyon, paano siya tatanggi? Anong klaseng kwento ang gusto mong marinig? Tanong ni Linfang habang nakatingin sa malamlam niyang mga mata. Ang kwento ng Fairy Fox. Sabi ni Mengqi sa mahinang boses habang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Linfang. Sa sandaling iyon, hindi siya mukhang malamig at hiwalay. Napuno siya ng lambot. Bahagyang tumango si Linfang at nagsimulang gumalaw ang kanyang mga labi habang sinisimulan niya ang kanyang pagsasalaysay. Ito ay isang magandang sandali, tulad ng isang panaginip. Ang kwento ni Linfang ay nagpatuloy ng ilang sandali. Nang matapos siyang magkwento, umalis siya sa kwarto ni Mengqi at isinara ang pinto. Kaagad pagkatapos, nawala siya sa labas ng silid ni Mengqi. Linfang. Bulong ni Mengqi nang makita niyang nawala si Linfang. Pagkatapos ay sinabi niya, sa isang boses na parang nagmula sa ibang mundo. Linfang, sa ngayon, hindi ako sapat para makasama ka ngunit dapat mo akong hintayin. Nang matapos magsalita si Mengqi, sumandal siya sa bintana, si Linfang lang ang nasa isip niya. Ang mga salita ni Linfang ay tumatatak pa rin sa kanyang isipan. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Hinding-hindi masisisi ni Linfang si Mengqi sa pagiging malamig nito. Sa mga araw na ito, sa wakas ay nagsimulang matuno ang kanyang puso. Sa kanyang puso, mayroong isang sinulid ng init. Si Mengqi ay kay Linfang. Hindi siya makatakas, hinding-hindi papayag si Linfang na kumawala ang kanyang puso. Pumunta si Linfang sa silid na nakatuon sa paggawa ng mga table tasks. Nandoon na sina Mr. Wu at Mr. Chi. Mr. Wu, gusto kong tulungan mo akong kumuha ng mga espiritual na halamang gamot at pagkatapos ay magsimulang gumawa ng mga table tasks. Sinabi ni Linfang na diretso sa punto. Nagulat si Mr. Wu. Tinanong niya si Linfang. Ano ang ginagawa natin at ilan? Mga spiritual sanguine na table tasks, pure earth pills, vitality pills at red sun pills, kailangan ko ng 30,000 bawat isa. Mataimtim na sabi ni Linfang, na nagpang-inag sa dalawang matandang lalaki. 30,000 ng isang tableta, napakalaking halaga. Ang mga espiritual na sanguine na table tasks ay mga tabletang antas ng ling na may mas mataas na kalidad, ang 3 pang iba ay katamtamang kalidad. Ang 4 na tabletang ito ay magiging walang silbi para sa mga nagsasaka ng Zuan Chi layer. Para sa mga cultivator sa ilalim ng ika-6 na layer ng Ling Chi, ang mga epekto ay magiging lubhang kapaki-pakinabang, lalo na ang mga spiritual sanguine na table tasks. Kung ang isang cultivator sa ilalim ng ika-6 na layer ng Ling Chi ay gumamit ng 4 na tableta ng magkasama, masisiguro kung makakalagpas siya sa susunod na layer ng Ling Chi. At saka, walang magiging side effect mula sa instant breakthrough. Si Mr. Wu ay nakatingin kay Linfang at sinabing dahan-dahan. Linfang, kung bibigyan mo ng tig-iisang tableta ang bawat isa sa 30,000 cultivator sa ilalim ng ika-6 na layer ng Ling Chi, lahat sila ay makakalagpas sa susunod na layer. Ikaw. Tumanggo si Linfang. Siyempre, alam ni Mr. Wu kung ano ang gustong gawin ni Linfang. Mr. Wu, mayroon akong hukbo. Gusto kong dagdagan ang kanilang lakas, gusto kong makalusot sila sa mas mataas na layer. Palakihin ang lakas ng bawat miyembro ng isang hukbo at dagdagan ang iyong kabuuang lakas. Kahit na si Mr. Wu at Mr. Chi ay mas malakas kaysa sa mga cultivator ng Ling Chi layer, kung haharapin ng 30,000 sundalo na sabay-sabay na pumasok sa isang mas mataas na Ling Chi layer, iyon ay nakakatakot. Bukod pa rito, si Linfang ay tila napakalma kapag pinag-uusapan ito. Ang pagtimpla ng 4 na tabletang ito ay hindi isang problema. At saka, pwede nating timpla lahat ng sabay. Kahit na may mataas na antas ng tagumpay, ang 120,000 table tasks ay nangangailangan ng ilang araw bago natin mapino ang mga ito ng maayos. Kahit na may malawak na kaalaman at kakayahan ni Mr. Wu, hindi niya magawang gumawa ng mga table tasks sa antas ng Zuan na mas mababang kalidad na may kahit 100% tagumpay, ang palaging tagumpay ay hindi malamang. Ang pagkankak ng mga table tasks sa antas ng Ling na may mas mataas na kalidad ay hindi mahirap para sa kanya, at pagkatapos ay maaari siyang gumawa at magpino ng hindi kapani-paniwalang dami ng mga table tasks sa antas ng Ling na may katamtamang kalidad na may napakataas na rate ng tagumpay. Kaya kung magtimpla kasabay niya. Sabi ni Mr. Chi. Tumiti si Linfang sa dalawang matandang lalaki at sinabi. Hindi ako nag-aalala. Pasensya na kung naabala ulit kita. Maaari kang magpino sa parehong oras. Gusto kong personal na simulan ang proseso kahit na. Gamit ang Earth Fusion, mabibigyan niyo akong direksyon. Bigyang pansin. Isasama namin ni Mr. Chi ang mga table tasks. Kapag ang isa sa amin ay nagpahinga, maaari mong isagawa ang iyong mga kasanayan, gagabayan ka namin. Sabi ni Mr. Wu. Sige. Sabi ni Linfang na halatang masaya sa arrangement. May kasama siyang 2 senior alchemist, malamang na mapapabuti niya ang kanyang mga kakayahan sa pagkankak ng napakabilis. Nang matapos nilang talakayin ang lahat ng mga bagay na ito, agad silang nagsimulang gumawa ng mga table tasks na may ganap na determinasyon. Sa Luozia Sect, ang papalubog na araw ay sumisikat sa isang palasyo sa kabundukan. Tila ang buong kagandahan ng Luozia Sect ay naninirahan doon. Ito ay ganap na kahanga-hanga. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa Luozia Sect, walang sino man ang nakadama ng paghanga sa magagandang tanawin.
Sa isang malawak na palasyo, sinuntok ng patriarch ng Luoxia sect na si Gu Chunqiu ang isang mesa sa kanyang tagiliran na agad na nagkapira-piraso. Naglalabas siya ng napakalamig na chi. Lahat sila ay namatay. Ang makapangyarihang mga magsasaka ng Luoxia sect ay pumunta sa Celestial River at lahat ay pinatay. Nawala sa kanya ang higit sa kalahati ng pinakamalakas na magsasaka sa sekta. Dahil sa kalamidad na iyon, ang kanyang sekta ay naging isa sa pinakamahina sa malalaking sekta. Baka maglalakad pa sila sa parehong landas ng Yunhai sect at tuluyang malipot. Ang pinaka-nakakatawang bahagi ay hindi nangyari ang kalamidad habang sinusubukang nakawin ng makalangit na kaldero ng dragon, lahat ng ito ay nangyari dahil nag-cruise ang landas nila sa isang tao, si Lin Feng. Sinaktan ni Hugang si Lin Feng kaya naman pinatay ni Lin Feng ang lahat ng natatanging elder at disipulo ng Luoxia sect sa Celestial River. Walang kahit isang tao na nakatayo. Tipunin ng lahat ng matatanda at pangunahing mga disipulo ng sekta at ipadala silang lahat sa Celestial River. Malamig na sabi ni Gu Chunqiu na nagpang-inag sa ibang tao. Ang pagtitipon ng lahat ng matatanda at pangunahing mga disipulo ng sekta ay nagpapahiwatig na walang sinumang natitira upang protektahan ang sekta. Ano ang gustong gawin ni Gu Chunqiu? Isang biglaang napagtanto ang bumungad sa isa sa mga mata ng matatanda. Sa panlabas, parang gustong maghiganti ni Gu Chunqiu ngunit sa katunayan, may isa pang layunin, makuha ang makalangit na kaldero ng dragon. Sa mga araw na ito, marami sa mga elder at disipulo ng Luoxia sect ang pinatay ni Lin Feng. Ang sekta ay halos naging baog ng talento. Kung gusto nilang bumangon muli, kailangan nilang maghanap ng makakatulong sa kanila mula sa labas ng sekta. Ang Heavenly Dragon Cauldron ay isa sa mga tulong na makukuha nila mula sa labas. Magandang pagkakataon iyon para mabawi nila ang nawalang kapangyarihan. Sa makatuwid, pinapadala ni Gu Chunqiu ang mga taong ito. Malinaw na gusto niyang patayin si Lin Feng, ngunit higit sa lahat, gusto niya ang Heavenly Dragon Cauldron. Ang papalubog na araw ay unti-unting lumulubog habang ang dilim ay unti-unting lumusab sa kapaligiran sa Luoxia sect. Sa sandaling iyon, sa labas ng Luoxia sect, mayroong ulap ng alikabok. Isang grupo ng maitim na silhouette ang mabilis na nagmamadali patungo sa Celestial River. Sa gate ng lungsod ng Celestial River, maraming tao ang naghihintay. Nang makita nila ang maitim na silhouette sa di kalayuan ay papalapit sa kanila, medyo nagulat sila at lahat ay naghanda para sa isang potensyal na laban. Noong mga araw na iyon, lahat ay pumupunta sa Celestial River dahil sa makalangit na kaldero ng dragon. Bukod sa napakalakas at maimpluwensyang mga grupo, walang pumihil sa sinuman na subukang makuha ang kaldero. Ang pagpigil sa mga tao nang hindi umaatres sa pagpasok sa lungsod ay mababawasan ang bilang ng mga taong interesado sa kaldero. Nagkaroon ng higit na pag-asa sa ganoong paraan. Sa di kalayuan, ang maitim na silweta ay papalapit ng buong bilis. Maraming tao ang hamarang sa daan at sumigaw. Tumigil ka kagad. Gayunpaman, walang nagbigay pansin sa kanila. Madilim ang kalangitan, tila malamig, malungkot at napakasama. May kakaibang lamig na sumasalakay sa puso ng mga tao. Natahimik ito. Masyadong tahimik ang pulutong ng mga itim na silhouette. Walang kahit isang tunog na nagmumula sa kanilang mga kabayo. Itinoon ng mga tao ang kanilang mga mata at titig na titig sa mga taong dumarating. Sa wakas, unti-unting lumiwanag ang dilim ngunit nang makita ng karamihan ng mga madilim na silhouette na ito, mas bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Mga kabaong. Ang grupong iyon ng mga silhouette ay hindi nakasakay sa mga kabayo at sa halip ito ay isang grupo ng mga kabaong na gumagalaw sa porma sayon. Nakakatakot. Tumigil ka, sigaw ng maraming tao ngunit nakita na lamang nila na ang bawat kabaong ay mahinahong papalapit sa kanila. Ito ay tumingin ganap na baliw. Kaagad pagkatapos, ang karamihan ng tao ay hindi makagalaw. Sa isang iglap, nawala silang lahat. Dinala sila sa loob ng mga kabaong. Isang nakakaiyak na hiyawan ang kumalat sa kapaligiran sa madilim na gabi. Ang ilang mga silhouette ay gumagalaw mula sa mga kabaong. Nagkaroon sila ng hugis ng tao pero para silang mga zombie. Sa isang iglap, ang mga buhay na cultivator ay nilamon na ng mga bangkay. Nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao sa malayong pulutong. Gusto nilang pigilan ang mga taong ito na makapasok sa lungsod ngunit nanatili sila sa kanilang orihinal na posisyon, hindi sila gumagalaw kahit kailan. Walang tigil na umaagos ang malamig na pawis sa kanilang likuran. Nakakakilabot. Ang mga itim na kabaong na ito, sa isang iglap, ay nasa loob ng lungsod. Nang mawala sa paningin ng mga silhouette, bumuntong hininga ang karamihan at huminga ng malalim. Natamba silang lahat, napaupo sa lupa at natagalan bago kumalma. Sino ang mga taong iyon? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 303, isang solusyon. Sa gitna ng silid na nakatuon sa pagpino ng mga table task, mayroong isang masaganang amoy na panggamot na lumulutang sa kapaligiran. Nagkaroon ng ulap ng usok na napuno ng mayaman at kaaya-ayang halimuyak na pumuno sa hangin. Sa itaas ng napakalaking kaldero, walang tigil na bamyubula at bumubulusok ang timpla. Sa kaldero, mayroong isang hindi kapani-paniwalang dami ng mga table task. Tapos na, matigas na sabi ni Lin Feng. Ang hindi kapani-paniwalang bilang ng maliliit na ilaw ay agad na bumangon sa hangin na sinundan ng isang paputok na tunog. Muling sumabog ang kapaligiran ng laboratorio na iyon. Kumalat ang mga ingay sa hangin. Pinahinto ni Mr. Chi ang apoy at pilit na ngumiti kay Lin Feng. Yung lalaking yun, siya ay isang halimaw. Hindi lang si Mr. Chi, si Mr. Wu ay nakatitig din kay Lin Feng. Si Lin Feng, na nakalusot sa ikasyam na layer ng Ling Chi, ay nakakagulat na nakagawa ng halos 1,000 pildores na antas ng Ling na may katamtamang kalidad ng sabay. Sa mga nakaraang araw, si Lin Feng ay nananatili sa dalawang matandang lalaki.
Sa pamamagitan ng kanyang Earth Fusion, marami siyang natutunan sa kanila. Hindi pa nila siya binigyan ng anumang pagtuturo ngunit sa pamamagitan ng pagpunta sa silid at pagmamasid sa proseso ng pagpino, natutunan ni Lin Feng kung paano gumawa ng mga table tasks at kasalukuyang nakapagpino ng Ling level na pills na may katamtamang kalidad sa kanyang sarili. Bukod pa rito, ang bilis ng pagkonkoksyon ni Lin Feng ay nalampasan din ng dalawang matandang lalaki. Sa sandaling iyon, isang bagay lang ang kulang kay Lin Feng. Poy, kinailangan pa rin niya ang panloob na apoy ni Mr. Chi para makapagpino ng mga table tasks. Kung nagawa ni Lin Feng na kontrolin ang sarili niyang anyo ng panloob na apoy, mas madali para sa kanya ang pagkankak ng mga table tasks, at mas mabilis din siya. Ang tanging bagay ay pumipigil kay Lin Feng na umunlad sa sandaling iyon. Apoy. Kapag naabot na ni Lin Feng ang Zuan Chi layer, kahit na hindi siya gumamit ng panloob na apoy, magagawa pa rin niyang i-condense ang purong chi sa apoy, na angkop din sa pagpino ng mga table tasks. Gayunpaman, ang apoy na gawa sa purong chi ay hindi magiging kasing lakas ng panloob na apoy ni Mr. Wu, ngunit madaragdagan pa rin ang kanyang kakayahan. Ibinuka ni Lin Feng ang kanyang bibig, mukhang nasisiyahan siya. Sa wakas ay inilagay niya ang mga huling tabletang ito sa kanyang batong nasa kanyang singsing. Natapos na nilang pinuhin ng 120,000 pills. Kailangan lang nilang bumalik sa Yangzhou City at maaari nilang ibigay ito sa mga sundalo para lumakas ang kanilang lakas. Magagawa nilang makapasok sa susunod na layer na isang napakalaking hakbang. Ang isang grupo ng mga cultivator ng ikalimang layer ng Ling Chi ay hindi maaaring makipagkompetensya sa isang grupo ng mga cultivator ng ika-6 na layer ng Ling Chi. Malaki ang pagkakaiba. Ang isang cultivator ng ika-6 na layer ng Ling Chi ay maaaring pumatay ng isang cultivator ng ika-5 layer ng Ling Chi na may isang solong full power strike. Ang mga tabletang ito ay magbibigay daan sa 30,000 tropa ng ika-5 Ling Chi layer na makalusot sa ika-6 na Ling Chi layer. Kung marinig ito, maraming tao ang mabaliw sa takot. Siyempre, nagawa lang ito ni Lin Feng dahil nakilala niya ang dalawang matandang alchemist. Sa Zuyu, kakaunti ang mga tao sa itaas ng ikatlong layer ng Zuan Chi, bukod pa, ang mga cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Chi na mga alchemist din ay napakabihirang na isang himala na makahanap ng kahit isa. Mr. Wu, Mr. Chi, maraming salamat. Sabi ni Lin Feng habang tumatango sa dalawang matandang lalaki sa napakasinsero na paraan. Mayroong 70,000 pildores sa antas ng Ling na may katamtamang kalidad at 30,000 pildores na antas ng Ling na may mataas na kalidad. Ang pagpapalit ng mga ito para sa mga purity stone ay magbibigay daan sanang kumita ang nagbebenta ng napakalaking halaga ng mga purity stone. Bukod pa rito, sa laboratorio habang nag-iimbak ng mga table tasks, tinuruan din ni Mr. Wu at Mr. Chi si Lin Feng ng sining ng pagpino ng mga table tasks at nakapagkankak din sila ng mga pildores na isang napakabihirang karanasan. Ang karanasan at kaalaman ay ang pinakamahalagang bagay para sa isang alchemist. Umiling si Mr. Wu, ngumiti ng pilit at sinabing, Lin Feng, kung kaya mong kontrolin ang apoy, kahit na ang mga tabletang napino mo ay hindi mga mataas na antas, kung isasaalang-alang ang bilis at kalidad ng mga pildores, ikaw ay higit na sanay kaysa sa dalawa. Samin, matatandang lalaki. Ako ay nahihiya. Talagang likas na matalino si Lin Feng sa paggawa ng mga table tasks. Hindi pa siya nakakita ng sinumang nagkankak ng mga table tasks noon. Bukod dito, hindi rin kapani-paniwala ang lakas ng kanyang kaluluwa. Parang magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Ang kanyang kontrol sa kaluluwa ay napakahusay kahit na hindi pa siya makakalaban sa dalawang matandang lalaki sa mga tuntunin ng lakas. Sa mga tuntunin ng kontrol, siya ay mas mahusay kaysa sa kanila. Halimbawa, sa paraan ng pagkontrol nila sa kanilang mga kaluluwa, maaari silang gumawa ng 100 mga table tasks ngunit palaging may ilang mga insidente na pumipigil sa kanila na sumulong pa. Ngunit ang mga ganitong bagay ay hindi maaaring mangyari kay Lin Feng, kaya niyang kontrolin ang buong proseso ng concoction ng napakatumpak. Nang walang pagkakamali, iyon ay kamangha-mangha. Halos mahulaan na nila kung gaano kalaki ang soul control ni Lin Feng. Itinuro mo sa akin ang lahat. Mahinhi na sabi ni Lin Feng. Sige, pwede na kayong dalawa na magpalitan ng papuri, malayo pa bago makapagpino ng divine water spills. Walang sino man sa atin ang makakagawa ng mga ito. Sabi ni Mr. Chi na hamarang kina Mr. Wu at Lin Feng. Ibinalik niya ang mga ito sa realidad nang sabihin niya iyon. Sa katunayan, kailangan pa nilang umunlad ng husto upang makagawa ng mga divine waters na table tasks. Kahit na may 3 cultivator na magkakasundo, malayo pa ang kanilang nararanasan bago sila mapino. Sa mga darating na linggo, dapat tayong manatili dito at magpino ng mga table tasks. Dapat maging discreet din tayo, hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa labas. Sabi ni Mr. Chi sa mahinang boses. Kaagad pagkatapos, lumabas silang tatlo sa concoction room at nakarating sa isang malaking sala. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, isang silweta ang kumikislap. Nang makita ni Lin Feng ang tao, kumislap ang mga ilaw sa kanyang mga mata. Sa wakas ay umalis na si Lin Feng sa concoction room. Sa maikling panahong iyon, nabaligtad ang lahat ngunit walang alam si Lin Feng at ang dalawang matandang lalaki tungkol dito. Ba daw, dumating ka sa perpektong sandali. Sabi ni Lin Feng. Kamusta sa labas? Nanatiling tahimik si Badaw saglit at pagkatapos ay nagsabi lamang ng isang salita. Kagulo. Sa mga araw na ito, sa Celestial River, maraming malalakas na cultivator. Lahat sila ay nabibilang sa pinakamalaking impluensyang spheres ng bansa. Mayroon ding mga hindi kilalang tao na, nang marinig nila ang balita, ay agad na pumunta sa Celestial River. Sila ay nag-iisa sa pagitan ng dalawang maimpluwensyang grupo. Anong dalawang maimpluwensyang grupo? Tanong ni Lin Feng. Isa sa mga grupong ito, alam mo, ito ang Dream Pavilion.
Ang Dream Pavilion ay tila isang maliit na bahagi ng isang mas malaking organisasyon. Ang cultivator ng ikatlong layer ng Zuanqi, noong nakaraang pagkakataon, ay namamahala lamang sa Celestial River. Si Linfang ay natulala. Isang maliit na bahagi. Biglang naalala ni Linfang ang sinabi sa kanya ni Lan Zhao noong gabing iyon. Siya ay kabilang sa isang napaka-impluwensyang grupo ngunit noon, hindi yun pinansin ni Linfang. Parang hindi nagsinungaling si Lan Zhao. Ano ang isa pa? Ang isa ay masama. Hindi sila nakasakay sa kabayo, lumilipad sila sa hangin sa mga kabaong. Kahit na hindi sila nakamount, sila ay napakalakas. Bukod pa rito, ang kanilang mga kasanayan ay katulad ng kay Mo Kanglan. Maaari nilang ubusin ang purong chi at laman ng ibang tao. Malamang sila ang parehong uri ng mga cultivator bilang Mo Kanglan. Sa Celestial River, napakaraming tao ang napatay dahil sa kanila. Sabi ni Badaw. Tulad ni Mo Kanglan. Kumunat ang noo ni Linfang. Medyo nakaramdam siya ng inis. Si Tita Yon ay kabilang sa isa sa mga maimpluwensyang puwersang ito. Bukod pa rito, gumagana ang ibang sphere of influence kay Mo Kanglan. Lahat sila ay napupuot kay Linfang mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Kung aatakehin ng dalawang grupong ito si Linfang, magiging mahirap ang sitwasyon. Bukod sa dalawang impluwensyang ito, marami pang malalakas na cultivator mula kay Zuyu. Halimbawa, ang bawat taong kabilang sa Luozia sect ay dumating, maging ang kanilang patriarch na si Gu Chunkyu. Bukod dito, mayroon ding mga tao mula sa Haoyu sect, sa Ice and Snow Mountain Village, sa Wanshu sect, sa Yu clan at maging sa ilang mga tao mula sa Imperial clan. Nandito silang lahat sa Celestial River, napapaligiran ito ng malalakas na cultivator. Ang makalangit na Dragon Cauldron na iyon ay humantong sa isang hindi matatag na sitwasyon. Parang habang nagpipino kami ng pills, naging magulo sa labas. Walang pakialam na sabi ni Mr. Chi. Nais ng lahat na nakawin ang kayamanan. Oo, dahil sa sinaunang kaldero, maraming kakilakilabot na bagay ang nangyari. Maraming malalakas na cultivator ang namatay. Gusto nilang tapusin ang sigalot sa loob ng 3 araw. Sabi ni Badaw. Tapusin ang labanan. Anong ibig sabihin yan? Naguguluhan na tanong ni Linfang. Hindi ko alam kung sino ang nagdesisyon. May alingaw sa Celestial River na ang lahat ay nagtipon sa labas ng Celestial River upang lutasin ang isyu at magpasya kung kanino mapapabilang ang sinaunang kaldero. Ang mungkahing iyon, ayon sa mga alingaw, ay nakatanggap din ng pag-aproba ng karamihan. Paano sila magkakasundo sa isang partikular na tao? Tanong ni Linfang. Hindi pa rin sila nakakapili. Mabilis na kumalat ang chismis at ito ay nasa kamay na ng mga taong may mga kabaong ang kayamanan. Kung hindi nila naiintindihan iyon, lahat ng tao sa Celestial River ay papatayin sila at pagkatapos ay susundin ang planong na pagkasunduan. Ng lahat. Sumang-ayon ang lahat sa hakbang na ito. Gaano katalino ang taong pinagmulan ng lahat ng ito? Naisip ni Linfang. Siyempre sa sangayon ang mga hindi nakatanggap ng kayamanan. Bago ang lahat ay may malisyosong intensyon at hindi kailanman nag-iisip ng ganoong bagay ngunit ang paglipat na iyon, kahit na tila simple, ay talagang napakatalino. Ang taong nagpakalat ng chismis ay nagawang magkasundo ang lahat sa isang solusyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 304, ang paghuhukom kay Bing Hiteng. Ang Celestial River ay biglang naging lubhang kalmado ngunit ang katahimikang iyon ay mapang-api. Malinaw sa lahat na ito ay indikasyon ng paparating na bagyo. Sa sandaling iyon, ang lahat ay kalmadong nakatitig sa mystical at napakalakas na cultivator sa kanilang mga kabaong. Kung hindi nila tinanggap ang alok, tiyak na sasalakayin sila ng mga tao. Kahit na napakalakas ng mga taong ito, sa gitna ng lahat ng maimpluwensyang grupong ito, walang nang ahas gumawa ng kakaibang galaw. Pagkalipas ng 2 araw, sa gabi, ang sitwasyong iyon ay umabot sa punto ng pagkasira nito. Sa malawak na sinaunang lungsod, sa kalagitnaan ng gabing iyon, ang pangunahing kalye ay halos ganap na nawala ang populasyon. Napakakaunting tao ang makikita. Sa lungsod, maraming tao ang mahinahong naghihintay. Sa gitna ng karamihang iyon, may isang siluet. Nakasuot ng itim na tsangpaw ang taong iyon. Nakatakip ang taong iyon mula ulo hanggang paa ng itim hanggang sa nakatakip din ang mukha nila. Mariin na nakapikit ang mga mata ng taong iyon na parang mahimbing na natutulog, ngunit alam na ng taong iyon na ang bawat bagay sa paligid nila, pati na ang katiting na butil ng buhangin, ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sa estado ng pagsasanib ng lupa, malinaw niyang naiintindihan ang lahat. Tila ba ang kapaligiran sa paligid ng gate ng lungsod ay kabilang sa kanyang mundo. Ang itim na silweta na iyon ay si Linfang, masinsinan niyang itinago ang kanyang sarili. Sa isip ni Linfang ay lumitaw ang maraming siluet. Papunta na sila sa gate ng lungsod at parami ng parami ang sama-sama sa kanila. Mayroong ilang napakalakas na magsasaka. Sino, nang dumating sila malapit sa tarangkahan ng lungsod, nagsimulang maglakad ng mahina at magaan, halos ganap na tahimik. Mahirap silang pansinin ngunit walang makakatakas mula sa pagsasanib ng lupa ni Linfang. Kung may dumating, alam na alam ni Linfang ang bawat galaw nila. Sa sandaling iyon, sa abot tanaw, lumitaw sa paningin ni Linfang ang isang silhouette na may suot na snowy white tsangpaw na nagpasimangot sa kanya. Lumitaw ang isang espada at tila isang malakas na enerhiya ang inilalabas. Sa wakas nandito na siya. Naisip ni Linfang na may malamig na ekspresyon sa sulok ng kanyang bibig. Kaagad pagkatapos, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata na nagpakita ng walang katapusang kabangisan. Masama ang mood ni Bing Hiteng sa mga araw na ito. Bilang isang dakilang elder ng Ice and Snow Mountain Village, dinala niya ang maraming tao mula sa sekta sa Celestial River na may layuning patayin si Linfang at sa huli, bukod sa kanya, lahat ay napatay.
Pagkatapos noon, lumitaw ang makalangit na kaldero ng dragon at lahat ay nagsimulang makipaglaban para dito, kasama na si Bing Hiteng. Hindi siya nagpaalam sa sinuman sa kanyang sekta dahil gusto niyang itago ang kaldero para sa kanyang sarili. Mahigpit na sinusundan ni Bing Hiteng si Mo Kanglan at halos makuha na niya ang sinaunang kaldero ngunit sa huli, siya ay natatalo sa bawat pagkakataon. Pagkatapos, dumating ang grupo ng misteryoso at napakalakas na cultivator at ibinigay ni Mo Kanglan ang sinaunang kaldero sa kanila. Ang puso ni Bing Hiteng ay lumalamig at nanlamig, na puno ng kasamaan. Hindi na siya makabalik sa sekta, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patuloy na umasa ng pagkakataong nakawin ang sinaunang kaldero. Kaya naman, maaga siyang kumilos. Gaya ng inaasahan, tama ang instincts ni Bing Hiteng. Maraming tao na ang nagtipon doon at bukod pa rito, maraming cultivator ng Zuan Qi layer. Dati, ang mga cultivator ng Zuan Qi layer ay itinuturing na napakalakas ngunit sa sandaling iyon, napakaraming nagtitipon sa isang lugar. Nandoon, silang lahat para sa sinaunang kaldero. Isang grupo ng mga crappy cultivator, gusto din nila ang sinaunang kaldero. Sa isip ni Bing Hiteng habang malamig na nakangiti. Ang lugar na iyon ay puno ng napakalakas na cultivator. Kahit na ang mga cultivator ng una at pangalawang Zuan Qi layer ay makakapanood lang, kung susubukan nilang makisali, tiyak na mawawalan sila ng buhay. Sa kontinente, sa tuwing may lalabas na kayamanan, napakaraming tao ang namamatay ngunit sa bawat pagkakataon, may mga taong nanliligaw sa kamatayan. Sa sandaling iyon, isang malamig na enerhiya ang humapload sa katawan ni Bing Hiteng ngunit may kislap din ng espada na si Qi, na naging dahilan upang matigas ang kanyang mukha. Sino yan? Sabi niya sa maliit na boses. Kaagad pagkatapos, nakita ni Bing Hiteng ang isang itim na silhouette na kumikislap. Ang silhouette ay umalis sa lugar ng gate ng lungsod ng buong bilis at nagsimulang sumugod patungo sa malayo. Ha? Kumunat ang noo ni Bing Hiteng. Napakalakas ng presensya. Nagulat siya. Si Lin Fang iyon, ang Beastard na iyon. Isa lang ang gustong mamatay ng ganito. Si Bing Hiteng ay sumugod kay Lin Fang. Hindi siya nag-aalala sa pag-atake kay Lin Fang, sa antas ng kanyang cultivation, kahit na mayroong Meng Jing at Mr. Wu, hindi ito mahalaga. Hindi man niya kayang talunin ang mga ito, hindi rin magiging problem ang pag-urong. Manatili doon. Malamig na sigaw ni Bing Hiteng. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili sa hangin patungo kay Lin Fang sa napakabilis na bilis. Gayunpaman, si Lin Fang ay tumakas din ng buong bilis. Sa isang iglap, tumawid na siya ng ilang kilometro. Siya ay lumipad, sa himpapawid na parang bug zone ng hangin. Ngunit napakalaki ng agwat sa pagitan ng cultivator ng Ling Qi layer at ng cultivator ng ikatlong Zuan Qi layer. Sa napakaikling panahon, naabutan ni Lin Fang. Pamatok si Ice Chi kay Lin Fang na nagpang-inag sa kanya at bahagyang napaatras. Nanatili siyang tahimik ngunit malamig pa rin ang kanyang mga mata. Si Bing Hiteng, tulad ng inaasahan, ay hinahabol siya. Boom! Isang suntok ang lumabas mula sa tagiliran ni Bing Hiteng at binomba ang kapaligiran patungo kay Lin Fang. Isang mabigat na nagyayelong hangin ang sumalakay sa kapaligiran. Isang snowy white layer ng yelo ang sumalakay sa dilim ng gabi. Gayunpaman, biglang nagbago ng direksyon si Lin Fang, tumingin sa likuran niya sa pag-atake, at sa isang iglap ay umiwas sa pag-atake. Ramdam ng kanyang likod ang malamig na enerhiyang nakapaloob sa pag-ataking iyon. Sa wakas ay huminto si Lin Fang at tuloy-tuloy na lumapag sa lupa. Si Bing Hiteng ay malamig na nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, binuksan ni Lin Fang ang kanyang changpao, itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Bing Hiteng. May malamig na ngiti sa gilid ng labi niya. Bing Hiteng, ngayon ang araw ng iyong paghuhukom. Sabi ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, dalawang silhouette ang lumitaw sa hangin. Nakasunod ang isa sa likod ng isa. Sa isang iglap, hinaranggan ng dalawang silhouette ang landas ng pag-urong ni Bing Hiteng. Ang dalawang silhouette na ito, syempre, ay sina Mr. Wu at Mr. Chi. Kasabay nito, isa pang silhouette ang lumitaw sa gilid ni Lin Fang, si Meng Jing. Sa una, siya ay pumunta sa Celestial River City Gate na may layuning neutralisahin sina Mo Kanglan at Bing Hiteng. Araw ng paghuhukom. Hindi malamang. Sabi ni Bing Hiteng habang gumagawa ng motion of retreat. Nagpakawala siya ng suntok na gawa sa purong Chi na direktang gumalaw patungo kay Mr. Chi. Nakapagtataka, itinuturing niyang mahinang kawin si Mr. Chi. Malamig nang umiti si Lin Fang at ang iba pa at kaagad pagkatapos, nakita nilang itinaas ni Mr. Chi ang kanyang kamay, kung saan, lumitaw ang isang napakalaking maliwanag na pulang ilaw. Ang kamay ni Mr. Chi ay napuno ng isang marahas at brutal na Chi. Boom! Isang napakalakas na enerhiya ang kumalat sa kapaligiran. Sa sandaling ang pag-atake ni Mr. Chi ay umabot sa Bing Hiteng at sa isang sumasabog na banggaan, nagsimulang damaloy ang dugo mula sa bibig ni Bing Hiteng. Gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, mabilis na umatras si Bing Hiteng. Nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha niya. Ang mapula ang buhok na matandang iyon, na wala noong huling pagkakataon, ay nasa ika-4 na layer ng Zuan Qi. Pinili niya siya dahil hinaharangan ni Mr. Chi ang daanan sa paligid na siyang pinakamagandang pagpipilian para makatakas, ngunit sa huli, ang taong humaharang sa kanya ay nasa ika-4 na layer ng Zuan Qi. Kailan nakilala ni Lin Fang ang isang malakas na magsasaka? Patayin siya. Malamig na sabi ni Lin Fang na nagpabilis ng tibok ng puso ni Bing Hiteng. Kaagad pagkatapos, ang silhouette ni Mr. Chi ay kumikislap at siya ay sumugod sa ere. Isang napakapangit na mapang-ipang enerhiya ang bumagsak sa katawan ni Bing Hiteng. Kumislap ang silhouette niya, gusto niyang umiwas ngunit kasabay nito, may nag-aapoy na enerhiya na sumusugod sa kanyang likuran. Frozen World. Galit na sigaw ni Bing Hiteng. Ang antas ng kanyang pamamaraan ay napaka-advance. Umuulan na ng snow sa lugar.
Boom! Isang maliit na kamay ang lumitaw at bumasag sa katawan ni Bing Hiteng. Si Meng Qing iyon. Hindi siya natatakot sa lamig. Sa isang iglap, nabasag niya ang pamamaraan ni Bing Hiteng, agad siyang sinuntok. Mamatay! Sigaw ni Mr. Wu. Ang mga bolang apoy ay sumugod patungo kay Bing Hiteng na parang mga bulalakaw na bumabagsak mula sa langit. Nagngangalit si Bing Hiteng at sinubukang iwasan ang paparating na pag-atake. Gayunpaman, isa pang suntok ang bumagsak muli sa kanyang katawan, ang suntok na ito ay naglalaman ng apoy na naging dahilan upang mapaungol si Bing Hiteng at bumagsak mula sa hangin at bumagsak ng husto sa lupa. Nanginginig ang kapaligiran. Ang mga panloob na organo ni Bing Hiteng ay napinsala ng suntok. Ibinaba niya ang ulo niya at bahagyang umubo. Sobrang sakit ng dibdib niya. Sa sandaling iyon, isang espada ang tumusok sa kanyang dibdib. Ang espada ay nasaksak sa kanyang likod at ang dulo ay nakalabas sa harap ng kanyang dibdib. Tumingon si Bing Hiteng at tumingin kay Lin Fang. Siya ay nagkaroon ng impresyon na ito ay dapat na isang ilusyon. Mamamatay na siya. Siya ay may isang mahusay na katayuan sa loob ng kanyang sekta, siya ay isang dakilang elder. Siya ay parehong napakalakas at maimpluwensyang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napatay siya ng espada ni Lin Fang. Kung gusto mong patayin ako o ang sinuman sa aking mga tao, mamamatay ka. Sabi ni Lin Fang na tila malamig sa yelo. Ang kanyang mahabang espada ay kumislap gamit ang isang matinding espada na chi at sa isang iglap, ang mga panloob na organo ni Bing Hiteng ay nawasak. Ang isang malakas na cultivator ng ikatlong layer ng Zuan Chi ay natalo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 305, Halimaw na Kalansay. Siya ay namatay. Hindi naisip ni Bing Hiteng na mamamatay siya sa Celestial River. Bukod pa rito, hindi ito nangyari noong sinusubukang nakawin ang sinaunang kaldero, sa halip, naakit siya ni Lin Fang sa isang bitag. Sabay-sabay na umatake ang apat na malalakas na cultivator. Kahit na napakalakas ni Bing Hiteng, madali siyang patayin kasama ang isang grupo. Bukod pa rito, hindi sila basta-basta umatake kay Bing Hiteng, maingat nilang binalak ang pananambang. Tiningnan ni Lin Fang ang bangkay ni Bing Hiteng at hinawakan ang kanyang nasingsing. Agad niya itong inimbak sa sarili niyang batong na. Isinasaalang-alang na mayroon siyang kamanghamanghang katayuan ng Great Elder sa Ice and Snow Mountain Village, malamang na nakaipon siya ng hindi kapani-paniwalang dami ng mga mapagkukunan sa kanyang mahabang buhay, kabilang ang ilang mga heirloom ng pamilya. Bukod pa rito, si Badao ay nakapulot ng maraming singsing na naglalaman ng mga bato nang namula sa iba pang mga laban at ibinigay ito kay Lin Fang, lahat sila ay kabilang sa mga magsasaka ng Zuan Chi layer noong nakaraan. Si Lin Fang ay naging medyo mayaman na, tera na. Kumislap ang silhouette ni Lin Fang at lumipat siya patungo sa gate ng lungsod ng Celestial River. Ilang sandali pa, nasa posisyon na naman siya. Tumalon si Lin Fang sa napakalaking pader, ang kanyang likod ay nakasandal sa isang haligi. Pagkatapos ay bahagyang ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at naramdaman ang pagiging isa sa gabi. Sa kanyang isip, ilang silhouette ang biglang lumitaw, sila ay ganap na tahimik at hindi nagbibigay ng anumang presensya. Hindi sila makatakas mula sa paningin ni Lin Fang nang siya ay pinagsama sa lupa mismo. Maliban kung nagawa nilang maitago ng lubusan ang kanilang chi, palaging makikita sila ni Lin Fang nang hindi nakikita. Marami ng malalakas na magsasaka ang dumating, bukod pa, nanatili sila sa mga madilim na lugar at hindi nagpakita ng kanilang sarili. Sa silangan, isang bahid ng liwanag ang hudyat na paparating na ang bukang liwayway, unti-unting bumabagsak sa dilim ng gabi. Ang madilim na asol na kalangitan ay nagsimulang magpakita ng sarili. Sa sandaling iyon, sumimangot si Lin Fang. Isang brutal na chi ang lumitaw at damaykit sa kanyang katawan. Kay lamig, tahimik na lumitaw sa kalangitan ng isang grupo ng mga itim na kabaong. Ang kanilang masama at malademonyang chi ay gumagalaw sa kalangitan habang sila ay gumagalaw. Pareho silang natahimik at nakakatakot. Ang mga kabaong na ito ay lumilipad ng mababa sa kalangitan kaya nakikita sila ng mga tao. Ang mga tao sa karamihan ay nakaramdam ng sobrang lamig. 13 kabaong. Nakita ng maraming tao sa Celestial River ang mga kabaong. Natulala sila. 13 ba ito kabaong ang mga kinatawan ng makapangyarihang masasamang cultivator? Sa likod ng 13 kabaong, maraming silhouette ang kumukutitap at malapit na sumusunod sa 13 kabaong. Ang lahat ng China, mga taong ito ay tila napakalakas. Ang mga taong ito ay kabilang sa pinakamalakas na saklaw ng impluwensya. Malinaw na hindi nila papayag ang umalis ang mga tao sa mga kabaong na nakuha rin ng makalangit na kaldero ng dragon. Sa labas ng Celestial River, sa dilaw na buhangin, marami nang nag-aabang na cultivator, mukhang malamig at hiwalay. Ang mga taong ito ay napakalakas at nilayon na harangin ng mga taong may mga kabaong. Sa gitna ng mga kabaong na ito, nagumagapang sa kalangitan, mayroong isa sa gilid na direktang lumipat malapit sa Lin Fang. Sa gayon ay mas naramdaman ni Lin Feng ang nakakatakot na chi. Nagtataka si Lin Feng kung anong uri ng tao ang nagsasanay ng gayong masasamang kasanayan. Krr. Tahimik na nagbukas ang mga kabaong. Dalawang itim na kadena ang lumitaw at agad na lumipat patungo kay Lin Feng, napakabilis nilang kumilos. Si Lin Feng ay natulala. Nang lumitaw ang mga kadena, may kakaibang pakiramdam si Lin Feng na para siyang sinisipsip patungo sa mga tanikala, ngunit lumaban siya. Isang kakaibang tunog ang lumabas mula sa kabaong. Ang mga itim na kadena ay tila natagpuan ang kanilang target. Nag-transform sila sa dalawang madilim na ilaw na lumitaw sa harap ni Lin Feng. Dodge. Si Lin Feng ay pinagsama sa lupa. Sa sandaling iyon, si Lin Feng ay gumagalaw ng pabalik-balik habang maingat na iniiwasan ang mga pag-atake ng mga tanikala. Biglang dumaan sa kanyang harapan ang madilim na ilaw mula sa mga tanikala, sa sobrang lapit na halos bumangga sa kanyang katawan.
Kahit na hindi pa siya naantig ng madilim na ilaw, nararamdaman pa rin ni Linfang ang masamang chi na lumikha ng liwanag, na pumagos sa kanyang katawan. Harangin. Isang masamang boses ang lumabas sa kabaong. Ang mga itim na kadena ay nagbago ng direksyon ngunit si Linfang, sa itaas ng hangin, kahit na hindi niya ganap na magamit ang kanyang pagsasanib ng lupa, naglabas siya ng napakalaking lilang enerhiya. Ang kanyang katawan ay biglang sumugod sa kalangitan na parang bulalakaw. Hindi siya umaatras, sa totoo lang, itinapon niya ang sarili niya sa kabaong. Siya ay napakabilis at ang mga itim na kadena ay nabigong hamarang sa kanyang dinadaanan. Nakakamangha ang liksi. Naisip ng maraming tao nang makita nila si Linfang na nagmamadali sa kalangitan. Hindi pa nakakalusot si Linfang sa Zuan Chi layer ngunit nagawa niyang iwasan ang mga itim na tanikala ng sunod-sunod na nagpapakita na siya ay napakahusay. At saka, sa krusyal na sandali, hindi niya sinubukang tumakas, sa kabaligtaran, pinili niyang umatake. Isang liwanag ang kumislap at isang espiritual na sandata ang naganap sa kamay ni Linfang. Ito ay isang mahabang espada, mukhang matulin at mabangis. Mamatay. Sigaw ni Linfang. Ang kanyang espada ay tumama sa kalangitan patungo sa kabaong. Kumapit-kapit-kapit. Walang katapusang dami ng mga kadena ang sumugod mula sa kabaong at bumangga sa espada ni Linfang na si Chi. Tumibok ang puso ng mga tao. Ang liwanag mula sa espadang Chi ay tumagal ng ilang sandali at pagkatapos ay ang espadang Chi ay nawala ng walang bakas. Ang cultivator na iyon sa kabaong ay mas malakas kaysa kay Linfang. Tila mayroong walang katapusang karagatan ng mga itim na tanikala, at lahat sila ngayon ay nagmamadali patungo kay Linfang ng buong bilis. Bukod dito, ang langit ay tila naging itim mula sa walang katapusang itim na tanikala na lumitaw. Nasa di kalayuan na ang iba pang kasama ng cultivator sa kabaong. Naisip nila na ang pakikipaglaban sa isang cultivator ng Ling Chi layer at ang hindi pagtatalo sa kanya ay isang kahihiyan. Galit na galit sila. Ang mukha ni Linfang ay puno ng layuning pumatay. Tigtas pa rin siya kahit na agad siyang inatake ng kalaban ng walang paabi. Malinaw kay Linfang na kung nahawakan siya ng mga tanikala, malamang na namatay na siya. Sinubukan nilang patayin siya sa hindi malamang dahilan. Paanong hindi magagalit si Linfang? Isang hindi kapani-paniwalang dami ng lilang enerhiya ang nagsimulang punan ang kapaligiran. Tumitaw ang isang napakaraming mga purple na ahas at itinapon ang kanilang mga sarili patungo sa taong nasa kabaong. Ang mga purple snake na ito ay parang mga itim na tanikala ng kalaban, tila walang katapusang dami ng ahas na tumutugma sa walang katapusang itim na tanikala. Pinalibutan ng napakaraming mga ahas na kulay yobang itim na kabaong at nagsimulang balutin ito. Ang mga tao ay namangha. Nabigo ang cultivator na nasa kabaong na mahuli si Linfang, ngunit nagawang hulihin siya ni Linfang sa loob ng kabaong. Kahit na hindi matukoy ng karamihan kung sino ang mananalo o matatalo sa labanan, mayroon silang patunay na napakalakas ni Lin Feng. Ang lilang espiritu. Si Linfang. Ang mga tao sa karamihan ay nagtaas ng ulo at tumingin sa taong nakasuot ng itim na Changpao. Nagulat sila. Alam ng halos lahat na si Linfang ay nasa Celestial River. Kahit na lumipas ang isang tiyak na oras mula nang huli siyang makita ng mga tao, ang kanyang mga nagawa at espiritu ay naging napakasikat sa kanya sa Celestial River, kung saan siya ang pinakaubod ng lahat ng chismis. Ang taong iyon ay isang napakalaking henyo. Ang kanyang likas na talento ay nakakatakot. Hindi nila akalain na nandito rin siya sa mga sandaling ito. Dumating ba si Linfang para bawiin din ang sinaunang kaldero? Kahit na siya ang unang taong nagmamay-ari ng sinaunang kaldero, ang pagbawi nito ay magiging napakahirap para sa kanya. Isang napakaraming napakalakas na cultivator ang lahat ay nakatingin sa kanya, lahat sila nandoon dahil gusto nila ang sinaunang kaldero para sa kanilang sarili. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Noong una ay nais ni Linfang na manatiling hindi nagpapakilala at maghintay na lamang sa kanyang biktima na parang mangingisda ngunit hindi niya akalain na ang cultivator na ito ay aatake sa kanya ng walang malinaw na dahilan, na naging dahilan upang mabunyag ang pagkakakilanlan ni Linfang. Ang napakaraming mga ahas na kulay ube na nakatali sa kabaong ay nanginginig habang kinakaladkad nila ito pababa mula sa langit. Kasabay nito, ang napakaraming kadena ay patuloy na gumagalaw sa pagtatangkang salakayin si Linfang. Malamig na ngumiti si Linfang. Lumipat siya ng mas mataas sa hangin. Kasabay nito, isang snowy white silhouette ang kumislap sa hangin at agad na dumating sa tabi ng kabaong. Isang suntok na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang dami ng yelong chi ang bumagsak sa kabaong. Ang kabaong ay ganap na nagyelo. Parang hindi pa iyon sapat, isang silweta ang lumitaw sa harap ng kabaong sa isang iglap. Dalawang bolang apoy ang lumabas mula sa mga kamay ng tao, ito ay si Mr. Hu. Apoy. Ang kanyang dalawang kamay ay nanginginig at ang mga bolang apoy mula sa mga kamay ni Mr. Hu ay bumagsak sa kabaong. Sa isang iglap, nagsimulang masunog ang kabaong. Pagkatapos lamang ng malakas na pag-atake ng yelo, nagsagawa si Mr. Wu ng isa pang malakas na pag-atake ng apoy. Ang itim na kabaong na iyon ay biglang naging kahanga-hanga. Ang apoy ay nagninangas sa isang gilid at ang yelo sa kabilang panig ay sumasalamin sa ningning ng apoy. Isang sigaw ang nanggaling sa kabaong. Ang napakaraming kadena ay sumugod pabalik sa kabaong at nagbuga ng malalakas na tunog ng bumangga ang kabaong. Sumabog ang kabaong at lumitaw ang isang silhouette sa harap ng mga mata ng karamihan. Lumitaw ang kahindik-hindik na silhouette ng isang lalaking mukhang kalansay. Nakabitin siya sa hangin salamat sa mga kadena, mukha siyang halimaw. Gayunpaman, siya ay lubhang nagdurusa sa mga epekto ng yelong chi at apoy na chi na umaagnas sa kanyang katawan. Ang yelo at apoy ay naghalo, ang yelo chi at apoy na magkasama ay gumawa ng isang nakakatakot na nakamamatay na kapangyarihan. Papatayin kita, masamang sigaw ng halimaw.
Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Lin Feng, ngunit pagkatapos, isang malamig na liwanag ang bumagsak mula sa langit at tumagos sa kanyang ulo. Ang kapaligiran ay naging nakamamatay na katahimikan. Sa gitna ng mga magsasaka sa loob ng mga kabaong, ang una ay namatay.